Sa ibang balita, nakipagpulong si Vice President Jejomar Binay sa mga kinatawa ng World Bank kaugnay sa socialized housing ng pamahalaan. Sa pulong, inilahad ni Binay ang patuloy na relokasyon ng pamahalaan sa mga informal settlers sa bansa. Sinuwal Perfecto sa detalye. Formal lang nakipagpulong sa pangalawang Pangulong Jejomar Binay ang isang grupo ng World Bank authorities na may kinalaman sa transport, urban, disaster and risk management patungkol sa pamamalakad at pangangalaga ng pamahalang Aquino sa dumaraming bilang ng mga informal settler families na nakatira sa mga danger zones sa bansa. Ipinaalam ni Vice President Binay sa mga bisitang taga-World Bank na patuloy ang relocation ng mga informal settlers ngayong buwan ng Agosto sangayon sa programa ng pamahalaang Aquino na mabigyan ng maayos na tirahan mula sa mga delikadong kinalalagyan ng mga ito gaya ng open canals, esteros, riverbanks at waterways. Sa katunayan, aniya, meron na nakaschedule na 20,000 mga informal settler families na bibigyan ng tirahan sa mga relocation sites ngayong taon 2013. At sa susunod na taon 2014, isa pang batch ng 20,000 ISF o informal settler families ang mabibiyayaan ng pabahay mula sa pamahalaan. Meron kasi sa July 11 na kasama ito dun sa programa ng socialized housing. Ito yung isang project din ni Presidente. So, bibisitahin namin. I think kasama sila sa planning dito, ano? Yes, sir. Yung World Bank. Yung bisita kanina is siya yung chair ng Urban Development, Transport, and Risk Management. Tanong niya kung ano yung mga plano for informal settlers. Yung aming data ng 2010, nandun pa rin ang problema. No? Providing 3.6 million housing units. Mayroon nakalaan ng 10 bilyong pisong halaga ng pondo ang Aquino government para mabigyan ng libreng pabahay ang mga matatanggal ng settler families sa mga dangerous zones o areas sa Kalakhang, Maynila. At tiwala si Vice President Binay na ito'y maisa sa katuparan sa lalong madaling panahon. Si Presidente, meron siyang, di ba, yung informal settlers residing in danger zone. 5-year program yun. Mga 10 billion yun. Katunayan, napag-usapan na yun sa budget. Yung mga itong taon nito, mga 20,000 ang mabibigyan ng bahay dun sa mga nakatira sa danger zone. Next year, mga 20,000 pa ulit. Sa Hulyo 11, 2013, magtutungo sina Vice President Binay at ang grupo ng World Bank sa Quezon City upang alamin at bisitahin ang socialized housing program ng pamahalang Aquino. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.